Okay, panonoorin natin sa YouTube yung Prepare for Christmas in Saudi Arabia Now. 4 weeks ago. Tignan po natin yung pagbabago na samantalang sa Saudi Arabia, napakaigpit po yan, no? Kasi Muslim country sila, wala silang celebration ng Christmas. Pero ngayon, tignan po natin, panonoorin natin. This is no longer gossip. This is reality. Let's uncover the most festive moments and signs of cultural change in Saudi Arabia. Focus on provocative questions. There are still no official churches, but Christmas celebrations are becoming more festive and open. Does this mean Saudi Arabia is truly leaving its conservative past behind? From the twinkling lights in Jeddah to Christmas cakes in cafes, these celebrations hold a big message about Saudi's future. Click to see how Christians celebrate Christmas fearlessly in the era of Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman? There is surprising news that the Kingdom of Saudi Arabia, under its latest openness program, has allowed or even encouraged large-scale Christmas celebrations in public spaces, massive decorations. All main streets in Riyadh, Jeddah, and even around the holy areas of Mecca and Medina are claimed to be filled with sparkling Christmas lights, Santa Claus dolls as tall as buildings, and hundreds of giant Christmas trees displayed in malls and city squares. Saudi Arabia has eased restrictions on non-Muslim celebrations in recent years. Thank you for watching our video. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, napanood niyo po, ang sa Middle East, ang Saudi Arabia, ang pinakamaigpit. Pero ngayon po, malakas talaga ang impluensya ng Pasko, Christmas. Malakas talaga ang impluensya. Kasi isipin niyo po ito kapag magse-celebrate ng Pasko, maraming namimili. Sino naman ang hindi magaganyak kung negosyante ka? Kita nyo? Sa Saudi, meron na rin yan. Sa Middle East, So, tingnan pa natin sa iba. Baka meron pa. To make the country look modern, open, and globally appealing. But along with this modernization, something far more dangerous is happening. Saudi Arabia is not actually slowly shedding its religious identity, as many say. It's actually abandoning it totally. The world is now seeing Christmas parades, Halloween makeup contests, and music concerts everywhere, including the cursed lands of Al-Ula, and now, month before celebrations for Christmas. This celebration of the Christmas Grand Party was held in Riyadh. The main visitors were Muslim families, and Muslim kids enjoyed it the most. Hardly any Christians were present at the party. What does this mean if there are negligible Christians present at a lavish Christmas party, and Muslim families have crowded the event? This means that the next generation of Saudi Arabia is going to grow up in a really confused state, a state that doesn't even know its own identity, because it has lost its identity in efforts to copy the culture of the West and introduce it to the local population of Saudi Arabia, whose elders have never ever witnessed any such celebrations of Western cultures. Does modernization mean copying Western religious celebrations? Does progress require Muslims to abandon their own identity? Christmas is not just a cultural celebration. Its foundation is not even related to Christians themselves. It was a pagan festival that was then later adopted by Christianity, so that they can feel accepted by Romans. And now the same steps Muslims and Arab are following. They are adopting those very practices that were adopted from paganism and adding them to their culture in order to feel accepted by the world. What an utter level of nonsense. Paying respect to other religions and being tolerant towards them is appreciated and even encouraged. But following their cultures in a way that even they themselves don't follow shows the high level of insecurity that the Arab leaders have in themselves for following Islam. The Prophet, sallallahu alaihi wasallam, warned Muslims about imitating religious practices of other nations. Whoever imitates a people is one of them. Islam allows kindness, good wishes, peaceful coexistence, and respect toward non-Muslims. But what Islam does not allow is participating in a religious celebration that contradicts Tawheed,
So, when we see Muslim kids dancing under Christmas lights, Muslim families attending Christmas carnivals, Muslim influencers promoting Santa events, and Muslim majority compounds celebrating more enthusiastically than the West, one must genuinely ask, do Muslims remember Allah in these moments? Or is the world slowly conditioning them to forget? The deeper concern is not just the celebration itself, it is the message behind it. Above all, what surprises me the most is that the Western nations that Saudi Arabia is attempting to impress do not celebrate Eid, do not encourage Islamic festivals, and many Western countries attempt to erase Islamic identity from public space. They are holding demonstrations not in support of Islam, but to instill Islamophobia in the general public, to promote hate crimes against Muslims, and even to attack small Muslim children in schools and playgrounds. The West is constantly attacking Muslims, and instead of taking proper steps to ensure the safety of Muslims all over the world, Saudi Arabia is going above and beyond to demonstrate that it doesn't matter whether they accept this or not. They will continue to show full servitude and sincerity to Western culture. Allah chose this land to be the birthplace of Islam. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba gave their sweat, their blood, their wealth, and their lives to abolish paganism and to establish Tawheed in this land. Every grain of sand in Makkah and Medina has a story of sacrifice behind it. And now, slowly, piece by piece, there are efforts being done by the Saudi government to reverse all those sacrifices of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the honorable Sahabas. This is not progress or modernization. This is identity erosion. The Christmas celebration in Saudi Arabia is not just a party, it is a symbolic step, one that raises serious questions about the future of Islamic identity in the holiest region of the Muslim world. A celebration that is louder than Eid, more decorated than Eid, and more anticipated than Eid is not progress, it is a warning. If the land of Tawheed starts losing its Islamic identity, what hope is left for the rest of the Ummah? May Allah protect the faith of our children, strengthen the hearts of Muslims, and preserve the sanctity of the Holy Lands. Ameen. So, mahirap talagang isipin niyo po yan yung pinakamasela sa Middle East, yung Saudi Arabia. Hindi na rin nila mapigilan ng selebrasyon ng Pasko. Nakita nyo sa video Opo, talagang ang pagdiriwang ng Pasko ay talagang adapt na ng lahat ng bansa. Magiging bansang napakahigpit pagdating sa reliyon ng Islam. Yung iba nga dyan palihim ang selebrasyon nila. Palihim lang. Pero ngayon, yung mga iba talagang unti-unti kasi alam nyo po, nagbabago ang panahon Yun ang dun nagbabago ang panahon. Pagamat hindi sila naniniwala kay Kristo na tagapagligtas, yan ang kanilang paniwala. Pero ganun pa man, dumarating na po yung panahon na nagbabago talaga yung kultura. Siyempre, may internet. Yun lang sa internet. Yung mga bagong symbol na bata, ano kayang sasabihin nila? Bakit kami mga Muslim ayaw namin celebrate yan? Pero nakikita na sa ibang bansa. At hindi lang yan. Maging yung mga ibang Muslim country, may pagdiriwang po. Anong mangyayari sa ngayong mga bagong henerasyon? Di magtatanong sila. At saka isa pa, yung naging customary na kasi ng Pasko, yung pamimili ng mga pasalubong. Lalo na yung mga nasa abroad. Bawa yung mga Pilipino sa Saudi o saan man pati ng Arabia, Middle East. Siyempre magpapadala ka pasalubong dito sa Pilipinas kung minsan o magpapadala ka ng gamit. Diba? Diba ng Pasko yan?
Eh, siyempre kung negosyante ka, halimbawa, isa kang Muslim, negosyante ka sa abroad, sa Middle East, hindi ba sasamantalahin mo yun para makabenta ka? Bagamat hindi sila naniniwala dyan kasi yun nga, napakinggan nyo naman siguro, pagan tradition ang tawag nila dyan. Eh kahit na po pagan tradition yan, ang totoo no, ang totoo niyan, ang pagdiriwang ng Pasko ay bahagi ng commercialism, negosyo. O siyempre magdinegosyo ka. Ano ba yung mabenta pagka during Christmas? Yung mga involved sa Christmas, silang mabenta. Yan ang gusto mong kumita. Anong gagawin mo? Di ba magtitinda ka ng mga ganyan? Lalabas parang ganito. Yan lang kami pagdiriwang ng Pasko pero nagtitinda ka ng mga gamit ng Pamasko. Di ba? Kaya taon-taon po yan, nagbabago po ang panahon. Sabi ko nga po sa inyo, napakaigpit ng Middle East, ang Saudi. Pero ngayon, yun nga sinasabi nung narito na nire-respeto nila yung mga ibang reliyon, lalo na po sa Middle East, nakapasok na po ang mga Kristyanismo dyan, ang mga reliyon. Marami na pong iba't ibang sekta ng reliyon dyan na ngayon nung araw napakaigpit. Pag nahuli kayo, i-deport kayo o ikukulong muna kayo o ano man yung parusa ng bansa na yan. Ngayon hindi na. Medyo okay na. Kasi nga po, hindi na talaga mababago pa yung mga ganyang mga bagay. Darating ang panahon, magkakaroon po ng changes. Ano po, sige, paganisim kung paganisim yan. Pero kung diyan ka naman kumikita, negosyante ka. O paano ngayon yan? Halimbawa, Arabo ako. Sa katotohanan, walang Pasko talaga sa amin. Pero meron akong negosyo, gusto kong kumita. Kahit sabihin mo pang paganis mo yan. Yan pinag-uusapan, nagninegosyo ka. Nakikisabay ka sa daloy ng pagunlad sa pamagitan ng negosyo. Nagkataon pagka during Christmas, anong mabenta? Santa Claus, reindeer, kung ano na mga damit na di po ba? Siyempre, negosyante kayo. Kaya napakahirap ipaliwanag na sasabihin mo kahit anong ipaliwanag mo, ay siguro maniniwala ako na isara mo yung tindahan mo. O either wag ka na magtinda ng mga patungkol sa Pasko. Kanya lang. Paano naman yung katabi mo kung nagtitinda ng mga pamasko? Di papasok ang kanilang negosyo, yung tuhulad ang negosyo na, samantalang ikaw, walang papasok na pera sa iyo. Anong gagawin mo ngayon? Hindi mo naman pwedeng ipagsigawan na, oy, bawal sa atin yan. Ba? Negosyante Hindi mo pwedeng sabihin. Ewan ko lang kung pwedeng mo sabihin sa mga, di ba, kung nasa Saudi ka, yung kapitbahay mo magtitinda ng mga, pwede mo siya pagbawalan. Hindi ko lang alam kung pwede yun. Pero lagi natin tatandaan, kaibigan, ang diwa ng Pasko ay talagang malakas ang impluensya. Malakas po ang impluensya ng Christmas. Dahil nga yan, commercial na. Nakapokus na sa commercial. Po, tandaan niyo yan. Kaya napakasaya. Kung napanood nakita yung mga bata, naglalaro sila. Diwa ng Pasko yan. Sinabi ba din ng mga magulang nila, huwag kayong maglaro. Wala. Alam nyo, darating ang panahon po. Sabi ko nga po, noong araw, talagang may kaigpitan. Pero nung lumaw na po, kinatagalan, siyempre nagbabago po ang ating kultura. Lagi nyo tatandaan, nagbabago ang kultura. Tandaan nyo, nung araw, sabi nga nila, ang sa Middle sa Saudi, medyo maigpit. Kailangan yung mga babae,
Ito na lang ang nakikita mo, yung mata. Pero ngayon, iba na po eh. Ah, iba na. Siyempre, yung mga kultura ba pumapasok sa kanilang bansa, nagdadala ng influensya yan. O lalo na yung mga Amerika. Pag pumunta sila ng Middle East, hindi mo ba sitayin ng mga Amerikano na yan? Hindi mo sila masisita. O naka-short sila ng maiksi, nakapang-sexy sila ng mga damit. Samantalang yung mga kultura nila, ito lang ang nakalitaw. Pero mapipigilan mo ba yung ganong kultura na pumasok sa iyong bansa? Hindi. Kaya nga, nadidevelop po, nagbabago. Kaya ngayon, meron na rin pong mga kababaihan sa Saudi na inaangkop na nila yung nakikita nilang mga tradisyon ng iba't ibang bansa pumapasok sa kanilang bansa. Kagaya ng pananamit, halimbawa yung pananamit ng mga ibang bansa, yung Amerikano, sabi mo, Amerikana. So, ngayon may mga taga roon na na-adapt yan, na-adapt, sabi nga nung ano kanina, ina-adapt na po nila. Siyempre, hindi ganun kadali, pero unti-unti na-adapt na nila yung tradisyon ng paganismo. Wala talagang darating ang panahon, magiging ganyan na po ang buong mundo. Pag hindi pa dumating si Jesus, magiging ganyan po talaga ang buong mundo. Na darating ang panahon na yung hindi nagdiriwang ng Pasko, magdidiwang din po. Kanya lang, sa the moment ngayon, sabi yung iba, sikreto, patago, kumbaga. Pero hindi na po halos patago eh. Ayagan na nga yung lugar nila, may Christmas tree, may mga palamuti. Kahit anong gawin po nilang pagtatago, ang katotohanan, talagang magdiriwang sila ng Pasko. Kagaya ng nakalagay sa Biblia, bagamat wala pong December 25, walang taon na ganyan, pero ang pinag-uusapan, merong isang isinilang ang ating Panginoong Yesu Cristo na kung tawagin Emmanuel. O, tingnan nyo po. Dito po sa Mateo 1, chapter 1 ng Mateo. Tingnan natin yung at saka ngayon marami na rin pong Muslim ngayon converted ng mga Christian na. Binitawan na nila yung pananampalatayang Muslim. Opo, manood kayo sa YouTube, ang dami na. Tingnan natin dito sa ito, 23, Mateo 1:23. Maglili ang isang birhen, si Maria yung tinutukoy po na birhen, at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, si Jesus po yun, at tatawagin itong Emmanuel. Los parenthesis, ang kaulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Yung pagsilang ni Jesus, tanda ng kasama natin ang Diyos. Bakit? Anak siya ng Diyos eh. Kasama natin ang Diyos, ang sabi ng Biblia. Yan inuula po ni Propeta Isaias. Tingnan natin. Ito sa libro ng Isaias. Ganito, hanapin lang natin, no? Sa chapter 7, 14, nakalagay. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandahan, maglili ang isang dalaga. Pag sinabing dalaga, pwede na siyang mag-asawa. At magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Emmanuel, God with us. Ibig sabihin, anak siya ng Diyos eh. Napakahirap na mapagtanggihan niya. Yang Yesus na pinanganak ni Maria, kaya nga God with us, kasi nga po, anak siya ng Diyos. Yan po, pinadala ng Diyos sa kanyang anak. Ang sabi po sa 1:16,
Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi pumapahamak sa impyerno kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binigay para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Hindi po binigay si Jesus para atulan ng tao. Binigay po si Jesus ng Diyos para iligtas po tayong mga tao. 1:17. Kaya sabi niya, isinugo ang anak ng Diyos hindi upang atulan ng parusa ang tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. The purpose is, ililigtas po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya nga God with us. Hindi po pwedeng maghiwalay po yung dalawa. Father and Son po sila. Iba po yung Father, iba naman yung Son. Tandaan niyo po yan. Tayo po bilang mga tao na mayroong pananampalataya, ay magalak tayo pag dumarating ang Pasko. Hindi po kagala ka sa mga material na bagay. Bagamat mahirap na pong itapon pa yung mga yan, yung material na bagay. Kabahagi na po yan ng kultura. Hindi na po natin si Pilyo, Pasko, merong Santa Claus. Ano ba papel ni Santa Claus yan? Merong reindeer. O, merong kumukuti-kuti. Ano ba pang mga connection niya? Mga alaman. O, ano bang connection niya? Wala naman eh. Dahil ang diwa ng Pasko ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Yesu-Cristo. Amen. God is good all the time. Tandaan niyo po yan. Darating ang panahon, kung di pa darating si Jesus, halos buong mundo na, harap-harapan na, bulgaran na ang pagsiselebrate ng kanilang Pasko. Kung tawagin, bakit? Na talagang sadyang napakasaya po niya. Napakahirap tanggihan niya. Nadala ng Kapaskuhan yung kaligayahan. Kaibigan, tandaan niyo po yan. Kaya kung wala kayong Pasko, nasa inyo yan. Basta yung may Pasko, magpasko kayo. Sige po, hanggang dito na lang yung kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Ang mga Pasko ng Saudi, sila pong pinicture natin sa video, ha? Para lang po makita ninyo. Para makita ninyo. Kayo na po ang umusga. Hindi na ako. Sige po, God bless us all.